Rafaela's point of view. Nang makalayo siya ay agad kong sinalubong ang tingin niya. Pulang-pula ang kanyang mga mata, ilong at pisngi. Basang-basa rin ang mukha niya dahil sa pag-iyak. Marahan kong pinalis ang mga luhang iyon habang patuloy na tumutulo ang mga luha ko. I could cry for them. I can accept any kind of pain for them. Lahat kakayanin ko para lang hindi ko sila makitang umiyak. Nabigo ako dahil noon, sinabi kong hindi ko sila sasaktan. Pero ngayon parang ako ang dapat sisihin dahil sa kapabayaan ko. Anong ginawa ko, Summer? Muli ay tanong ko habang patuloy na pinupunasan ang mga luha niya gamit ang mga daliri ko. Umiling siya, dahilan para matigil ako sa pagpunas ng kanyang mga luha. Marihing niyang kinagat ang ibabang labi habang nakatingin pa rin sa akin. Malinaw sa akin kung paano naglumikot ang takot sa mga mata niya. Hindi ko naman sinabi kay Daddy. Hindi kami nagsumbong. Please, don't hurt me again. Mula sa pagtingin sa akin, napunta iyon kay Rain. Rain, please! She begged for help. Ikinulong ko ang magkabila niyang pisngi sa palad ko at iniharap siya sa akin. Sinalubong niya ang tingin ko. Ngumiti ako sa kanya at agad na kinintalan ng halik ang kanyang noo. Calm down, baby. I won't hurt you. Sinubukan ko muling pakalmahin siya. I've been in her situation. Hindi madaling kalabanin ang takot, lalo na kung nasa harap mo ang taong kinatatakutan mo. Mommy won't hurt you. Hinding-hindi ko kayo sasaktan. I kissed her forehead again, softly. Sa ngayon, hindi niyo maiintindihan ang mga nangyayari, but you need to trust me. Lumayo ako sa kanya pero natiling hawak ko ang magkabila niyang pisngi. Nilingon ko si Rain at nakitang nagpupunas na siya ng luha. Umakyat siya sa kama at tumabi kay Summer na ngayon ay hindi na gaanong umiiyak. I caressed Rain's cheeks. Hinalikan ko rin ang noo niya at nang makalayo ay matamis na ngumiti sa kanila. Kahit ang totoo, pinipiga na ang puso ko. Summer, Rain. Inilabas ko ang kwintas mula sa pagkakatago nito sa ilalim ng damit ko. Tingnan niyo ng mabuti ang necklace na to. I know mahirap to sa inyo, pero kailangan niyo akong pagkatiwalaan ha? Because Mommy will end your fear soon. Kailangan lang natin ng kaunting panahon. Tiningnan nila ang pendant ng kwintas at nalilitong tumingin sa akin. This necklace is me. Kapag suot ko to, ibig sabihin mapagkakatiwalaan niyo ako. Naiintindihan niyo? Pasalit-salit ang tingin ko sa kanila. Kapag makita niyong wala akong suot na ganito, ibig sabihin nun, wag na wag niyo akong lalapitan. Listen babies. Hinawakan ko ang kamay nila at pinisil iyon dahil alam kong bata pa sila para ipaintindi ang komplikadong sitwasyon na ito. Ayaw kong biglaan sila. Mommy loves you so much. Kayong dalawa, mahal na mahal kayo ni Mommy. My heart tightened. Sa ngayon, poprotektahan ko kayo sa masasamang tao, kahit sa sarili ko. Kaya kapag makita niyong wala akong suot na kwintas kagaya nito, hindi si Mommy mabait. You need to avoid me. Kailangan na pagkatiwalaan niyo ako ulit, pero kailangan niyo akong iwasan kapag kailangan. Do you understand, babies? Saglit silang natahimik bago tumango ng marahan. I couldn't tell them na ako si Rafaela. Mas magiging magulo yon sa kanila. Mas lalong hindi ko pa pwedeng sabihin ang tungkol kay Eudora dahil mas delikado yon. Maaaring mas maging mahirap ang sitwasyon namin ngayon. Pero sisiguraduhin kong hindi malalapitan na Eudora ang mga bata. Kapag wala kang necklace, bawal kaming lumapit? Marahan at maingat na tanong ni Rain. Tumango ako. This necklace is a sign for them. Bawal niyo akong lapitan. Ulit ko. Mas klaro at pulido. Rain bit her lip and nodded. Hinaplos kong muli ang buhok ni Summer at nagpunas ng luha. Sige na, matulog na kayo dahil may pasok kayo bukas. Tumayo ako mula sa pagkakaupo sa kama. Umayos naman sila ng pagkakahiga at agad ko naman silang tinabunan ng kumot. I kissed their temples and smiled. Sinuklian ni Rain ang hiti ko. Tipid ng hiti lang. Si Summer naman ay nanatiling nakatingin sa akin, pero banayad na ang emosyon sa kanyang mga mata. Nang makaalis ako sa kwarto nila, ay agad na dumiretso sa kusina para ibalik ang dalang tray at baso. Naroon pa rin sila na Conchita, kaya sa kanila ko ibinigay iyon. Mukhang napansin nila ang namumula kong mga mata, kaya tahimik lamang sila. Madali akong bumalik sa kwarto para i-check ang cellphone ko. Walang message, walang tawag. Kahit galing kay Clint, wala. Mukhang malaki nga ang naging problema. Nahiga ako sa kama at hinayaang paguri ng sarili sa pag-iisip ng maraming bagay. Nitong mga nagdaang araw, maayos na ang tulog ko. Hindi na ako masyadong conscious dahilan para maging mahimbing ang bawat tulog sa gabi. Ngayon, mukhang ito na naman ang simula ng mababaw kong pagtulog.
Kalahati na ng diwa ko ang natutulog nang mag-ring ang cellphone na nasa tabi ko. Agad akong nagmulat ng mga mata at tiningnan kung sino iyon. Umaasang si Clint. Unregistered number. Natigilan din ako at tiningnan lamang iyon. Walang ibang nakakaalam sa numero ko kung hindi si Clint at ang taong binigyan ko kanina. Si Eudora. Hinintay kong matapos ang pag-ring. Nang matapos, bumungad sa screen ang litrato naming apat nila Clint. Kuha iyon na nagbakasyon kami. Buhat-buhat ni Clint si Summer habang yakap ko naman si Rain. Nasa dalampasigan kami. Maagang-maaga nakitang-kita ang magandang kulay ng kalangitan sa likod dahil sumisilip na ang araw sa matatayog na bundok sa dulo ng malawak na karagatan. Si Saling ang kumuha ng litrato. Nagustuhan ko yon, lalo na at napaka-natural ng lahat. Ngiti-ngiti kami dahil sa nag-aasaran si Summer at si Rain ng mga oras na yon. Their smiles were genuine. Nang makita ko ito, pakiramdam ko lumukso ang puso ko. It pictured a perfect family, with happiness and contentment tucked in. Kapag nakikita ko to, naiisip kong si Rafaela ang nakasama nila at hindi si Eudora. Minahal ko sila bilang si Rafaela, hindi dahil sa nagkukunwari akong si Eudora. Naging masaya ako sa kanila, bilang ako at hindi bilang ibang tao. Now, I want to protect them as long as I can. They are my family in my heart. Maaaring labas ako sa pamilya nila, pero may karapatang magmahal ang isang tao. Pagmamahalang nagbubuklod sa isang pamilya, hindi kung ano paman. Kaya hanggang kaya ko, hindi ko hahayaang masira ni Eudora ang buhay ko. Sasama ka, Mami? Ani Rain nang mapansin na nakabihis rin ako. Tumango ako at hinawakan sila sa kamay ni Summer. Nginitian ko sila nang palabas na kami ng mansyon. Si Rose na nagdadala ng bag ng mga bata ay agad na sumunod sa amin. Nang makita ni Carlo ang paglabas namin ay agad niya binuksan ang sliding door ng SUV. Tahimik kaming tatlo habang nasa biyahe. Sa gilid ay si Rain at napapagitnaan namin si Summer. Natahimik lang din, pero kahit paano ay hindi na sa akin natatakot. Huwag kayong magpapalapit kahit kanino. Understand, babies? Tumigil ang sasakyan sa tapat ng pinapasukang paaral ng kambal. Susunduin mo kami mamaya, Mami? Si Rain. Tumango ako at ngumiti. Sasama ako mamaya para sunduin kayo. Tiningnan ako ni Summer at marahan na tumango. Ngumiti ng tipid si Rain. Nang halikan nila ang pisngi ko bago bumaba, ay parang agad na nawala ang nakadagan sa dibdib ko. My babies are trusting me again. Hindi na ako bumaba pero tinanaw ko ang paglalakad nila papasok ng gate. Magkahawak ang kamay nila at nagsasalita si Summer, habang tumatango naman si Rain. Sabay silang lumingon bago tuluyang pumasok kaya ngumiti ako. Nang mawala sila sa paningin ko, ay agad kong inilibot ang paningin sa paligid. Wala namang kakaiba. Kaya buong biyahe pabalik tahimik na naman ako at tumiti pa sa cellphone. Kailangan kong nagpadala ng mensahe sa kanila. Dapat lang alam nilang gagawin. Ang mansyon ay nasa dulo ng lanayan kung saan medyo malayo sa mga bahay. Ang paaralan ng pinapasukan nila Summer at Rain ay nasa bayan mismo. Kaya kailangan na masigpitan ang seguridad nila. Saglit akong tumigil sa pagtipa at sinilip ang mga puno ni dadaanan namin. Malapit na pala kami. Naisip ko tuloy si Clint. Paniguradong mamaya lang ay narito na siya. Wala naman text at tawag na galing sa kanya, kaya hindi ko alam kung kailan siya makakabalik. Eudora? Si Manang Olga na sinalubong ang pagdating ko. Tiningnan ko siya at bahagyang initian. May problema ba? Aniya, mukhang alam na niya siguro. Siyempre, kung may makakapansin man sa pagkawala ng ilang mga tauhan, siya agad ang makakaalam nun. Wala naman humanang. Banayad kong sagot. Si Oscar, Benji at Fredo. Ang sabi inutusan mo magbantay sa labas ng paaral ng mga bata. Anong problema? Aniya sa nag-aalalang boses. Umiling ako. Nito kasing umuwi si Summer na umiiyak. Naisip ko na baka binubuli siya sa labas ng school. May malapit na public high school sa kanila, kaya pwedeng may mga fraternity doon. Gusto ko lang masigurado sa kaligtasan ng mga anak ko, Manang. Ayaw kong umuwi ulit ang isa sa kanila na umiiyak. Pagdadahilan ko, kung si Eudora laging mabagsik ang ekspresyon ng muka, nakasanayan ko na ang magmukhang mahinhin, kalmante at banayad, kaya mukhang epektibo naman iyon kay Manang Olga. Kung iisiping mabuti, 3 bodyguard ni Clint ang pinadala ko para magbantay sa mga bata. Nakakapagtaka iyon, gayong pwede naman na 1 o 2 lang o pwedeng wala dahil may gwardya naman ang paaral nila at laging maaga kung dumating si Carlo para sunduin ang mga bata. But I couldn't take the risk. Nagawa ni Eudora lapitan noon si Summer nang walang nakakaalam kung paano at saan, kaya dapat lang na mahigpit ang pagbabantay sa kanila. Nang makapasok kami sa salas, hindi na siya nagtanong. Alam kong sasabihin niya kay Clint ang ginawa ko. Hindi ko rin naman yun maitatago dahil mga tauhan niya ang ginagamit ko, kaya sa huli mapapansin niya yon. Sa ngayon,
Kailangan ko munang maghintay ng tamang panahon para magpaliwanag sa kanya. Hindi pwedeng biglaan. Maaaring mas maging komplikado ang sitwasyon. I couldn't take the risk of losing them all. Malaman man nila ang totoo, sisiguraduhin kong maayos na ang lahat at hindi na sila magugulo ni Eudora. Masyadong normal ang mga nagdaang araw. Napaka-natural ng lahat na hindi mapapansin ni Numan ang mga nakaantabay kong plano. Sadyang pagkakataon lang ang hinihintay ko, pero mukhang palihim yung pinagkakait sa akin. 3 beses kong tumawag si Eudora. Sa hating gabi, sa madaling araw at sa oras na makaalis si Clint sa umaga. Hindi ko tinatanggap ang tawag niya. Wala naman akong natatanggap na kahit na anong pagbabanta galing sa kanya. Maliban lamang sa isang mensahe noong nakarang araw na nagsasabing hindi na niya nagugustuhan ang mga ginagawa ko. I'm not afraid. Though, kung kapakanan nila Summer at Rain ang pag-uusapan, maayos naman ang lahat. Hindi nila malalapitan ang mga bata. Hindi na rin naman ako tinanong ni Clint sa paglalagay ko ng bantay para sa kanila. Mukhang naiintindihan niya yon kahit hindi na ako magpaliwanag. Mami, susunduin niyo ulit kami mamaya? Ang malambing na boses ni Rain ang humilya sa akin mula sa malalim na pag-iisip. Tiningnan ko siya at tumango bago kinintalan sila ng halik ni Summer. Humikab si Summer bago mababa ng sasakyan. Susunduin ulit kayo ni Mami at kagaya pa rin ang bilin ko. Summer. Pukaw ko sa atensyon niya. Rain. Tawag ko sa isa. Hindi kayo makikipag-usap sa mga estranghero. Hindi rin kayo lalapit sa kahit na kanino. Okay? Tumango sila. Keep safe. Ngiti ko sa kanila bago sila tuluyang umalis. Ganoon din ang ginawa nila bago maglakad papasok ng paaralan. Nakasanayan ko na din i-check ang paligid bago bumalik sa mansyon. Nakita ko ang mga bantay nila Summer at Rain na nakasibilyan para hindi mahalatang nagbabantay sila. Naisip ko na rin na baka alam na ni Eudora ang mga ginagawa ko ngayon. Kaya 2 araw na rin siyang hindi tumatawag. Hindi ko gusto ang pagiging tahimik niya. Agresibo siyang tao, kaya ang katahimikan para sa kanya ay nangangahulugan ng malaking pagpaplano. Ganoon din ang takbo ng isip ko minsan, kaya maaaring ganoon din ang ginagawa niya ngayon. 15 minutos ang biyahe pabalik ng mansyon. Sa 15 minutos na yon, halos 5 minuto ang tinatagal namin sa pagdaan sa kalsadang may mayabong nakakahuyan sa paligid, bago makarating sa dulong hilaga kung saan naroon ang mansyon ni Clint. Marahil paranoid lang ako, kaya minsan naiisip ko baka nasa paligid lang ang mga tauhan ni Eudora at naghihintay lang ng tiyempo para malapitan ako. Nang makarating kami sa mansyon, ay agad akong bumaba at dumiretso sa dining area para tingnan kung naroon si Clint. Panigurado na gising na siya ngayon, pero nang makarating ako ay wala na rin siya roon. Tapos na po si Senyorito mag-almusal. Biglang sulpot ni Saling na may dalang saging. Nakaalis na? Umiling siya. Hindi po. Nasa kwarto niya po, baka nagbibihis lang. Salamat. Ngiti ko sa kanya bago maglakad papaakyat. Nitong nagdaang mga araw simula na manggaling siya sa Cebu, doble ang oras niya sa pagtatrabaho. Akala ko maayos na ang mga naging aberya, pero mukhang hindi pa dahil maaga siyang umaalis ng bahay papunta sa trabaho at kung minsan 8:00 na sa gabi ang pag-uwi. Hindi ko alam ang saktong oras na natutulog siya dahil hindi na kami nagkakasama sa iisang kwarto. Dire-diretso ang lakad ko papunta sa kanyang kwarto at nang matapat sa pinto ay agad na pinihit ang seradora at hindi na nag-abalang kumatok. Hindi rin naman siya magagalit. Itinula ko papasok ang sarili at nakita siyang nagtutupi ng manggas papunta sa kanyang siko. He's wearing a white button-down sleeve and a black pants. Sa laki ng kwarto niya ay siya agad ang makikita dahil na rin sa matangkad at malaki ang pangangatawan. Gustong-gusto ko siya kapag ganyan ang suot niya. Napaka-formal. Hindi ko mawari kung paano nag-uumapo ang kanyang kakisigan sa damit na ganyan. He looks bossy and dominating. Kaya hindi ko na nagawang ilayo ang tingin sa kanya habang naglalakad palapit. Nang matapos siyang magtupi ng manggas ay sinalubong niya ako ng tingin at ngumiti. Sa lahat ng ngiti, sa kanya ang pinakapaborito ko. Dati kasi naisip kong wala man lang kang ngiti-ngiti sa labi niya. Kung meron man, sarkastiko at nakakapang-insulto. Ngayon, sa tuwing umingiti siya, alam kong totoo. Aalis ka na? Tumigil ako sa tapat niya at tinignan ng kwelyo niya na hindi pa gaanong maayos. Akin na, ako nang mag-aayos. Matangkad siya, hanggang leeg lang ako kaya kailangan ko pa siyang tingalain kapag gusto kong magtagpo ang tingin namin. Sa ngayon, nakatuon ang atensyon ko sa kwelyo niya kaya hindi na ako nag-abalang tumingala para lang makita ang mga mata niya. Nakatingin siya, ramdam ko yon dahil kahit ang mga tingin niya may kakaibang epekto sa akin. Anong oras ka uuwi mamaya? Tapos na ako kaya tiningala ko na siya para lang makita ang mukha niya. Nakatingin din siya sa akin habang seryoso ang ekspresyon ng muka.
Hindi ko tuloy mabasa ang naglalarong emosyon sa mga mata niya. Siya pa rin si Clint, magaling magtago ng emosyon. Sa tuwing nakikita kong blanko ang kanyang muka at pilit itinatago ang nararamdaman, naaalala ko si Eudora. Ganyan na ganyan din siya. Gagabihin na naman siguro. Hindi ako sigurado kung anong oras. Aniya sa mababang boses. Looking deep into his eyes, I cannot find something. Minsan may nabasa kong artikulo tungkol sa mga matang malihim. Sa tuwing titingnan mo ang mga mata ng isang tao at wala iyong emosyon, may pighati iyong itinatago. Minsan may takot din na natatakpan ng dilim, kaya hindi makita at mabasa. Noong una kong masilayan ang mukha niya, hindi ko ipinagkaila sa sarili na gwapo siya. Naisip ko noon na mas mukha siyang modelo. Kahit naman magaspang ang ugali niya at masama siya sa akin, sa kabila nito, nakikita ko pa rin na inulanan siya ng kagwapuhan. But now, look at this gorgeous man. Parang binagsakan din ng maraming problema. Natulog ka ba kagabi? Marahan kong tanong. He looks stressed. Marami ang problema sa trabaho. Sunod-sunod. Hindi niya man sabihin alam kong marami. Aaminin kong hindi lang isang beses na sumagi sa isip ko na may kinalaman si Eudora sa mga nangyayari ngayon sa negosyo ni Clint. Malakas ang kutob ko na may ginagawa siya. Kaya nagkakaganito ang mga negosyo ni Clint. Mukha bang hindi? Mula sa pagiging seryoso ay umangat ng bahagya ang sulok ng kanyang labi. A playful smile again. Mukhang hindi ka nakatulog. Agap kong sagot. Pero syempre sobrang gwapo pa rin. I chuckled when his thick brows met. Mas gwapo siyang tingnan kapag salubong ang kilay niya kahit nakakunot noo pa siya. Gwapo pa rin siya. I smiled weakly from the thought that my time is running. Nauubos na ang oras para sa akin dahil hindi na ako ang hinahabol ng bawat minuto. Ako na mismo ang naghahabol sa bawat segundo. My Clint, I'll remember every details of him. Kahit yata ang pinakamaliit na detalye tungkol sa kanya ay hindi ko makakalimutan. Thank you, he blurted out. Natunaw ang ngiti ko. Saan? Doon sa gwapo ka? He chuckled. In a swift move he pulled me closer to him. Agad pumalibot sa bewang ko ang kamay niya at magaan na hinalikan ang noo ko dahilan para maistatwa ako sa kinatatayuan. More than that, he whispered after the soft kiss. Thank you for staying. My heart hammered inside my ribcage. Hindi ko inaasahan na yun ang sasabihin niya. Kagat ang ibabang labi na sinubukan kong tumango at ngumiti kahit pa nakatango ako. Bakit ang sakit? Bakit parang ang daming pumapasok sa isip ko na maaaring kahulugan ang sinabi niya? Hindi na ako nakapagsalita dahil nagring ang cellphone niya galing sa bulsa ng kanyang pants. Kinuha niya ang cellphone galing doon kaya lumayo ako. Pero nanatiling nakayakap ang isa niyang kamay sa bewang ko kaya hindi rin gaanong nakalayo. Yes? He formally asked. Wala sa sariling tinangala ko siya. He's looking at me too. I'm on my way. Aniya na para bang yun na lang ang masasabi niya. Ilang salita lang ang sinabi niya at binabaan na niya ang kausap. Nakilala ko noon si Clint na matipid sa salita, na para bang lahat ng lumalabas sa bibig niya ay iyong mga importante lamang. Ngayon, nagtataka pa rin ako kung bakit kahit sa trabaho, ganyan na ganyan ang ugali niya. Marahil nakasanayan na. Naglakad siya papunta sa isang mesa na mukhang study table niya at kinuha roon ang isang itim na bag. Iyon ang pinaglalagyan niya lagi ng mga gamit kapag papunta siya sa trabaho. Na maisukbit niya iyon sa isang balikat, bumalik siya sa kinatatayuan ko at walang salitang hinawakan ako sa kamay para igiya palabas ng kwarto. Nasa pasilyo pa lang kami ay nakatanggap na naman siya ng tawag kaya hindi ko na siya nakausap. Hawak niya pa rin ang kamay ko at sa isang kamay ay hawak ang cellphone habang kausap ang isang kliyente. Katulad ng palagi kong napapansin, tipid siyang magsalita at nakikinig lamang ng mataman sa kausap. Nakababa na kami sa salas pero kausap niya pa rin ito. Tumigil siya dahilan para mapatigil din ako. Nang maibaba niya ang tawag ay sinenyasan niya si Carlo na ihanda ang sasakyan. Doon lamang siya pumihit paharap sa akin at walang pasubaling inilapat ang labi sa labi ko. Mabilis lang yon, kaya nang makalayo siya para nakaramdam pa ako ng panghihinayang pero hindi na ako nagsalita. I'm going. Paalam niya. Nakangiting tumango ako. Mag-ingat ka. Nanatiling nakatingin lang siya kaya tinaasan ko siya ng kilay. Sige na. Dagdag ko pa na makitang hindi man lang siya natinag mula sa pagkakatayo. He sighed and planted another kiss on my lips. Then he pulled away. Pero sunod-sunod na mabibilis na halik ang ginawad niya sa akin pagkaraan. Ilang pulgada pa lang na makalayo siya ulit ay muli na namang bumalik ang labi niya para sa mas matagal na halik kesa kanina. Ngumiti ako na makalayo ang labi niya pagkaraan. Madami na yon. Natatawa kong saad. Ismak lang yon at sa hindi malamang dahilan ay parang nagliliparan na naman ang mga paru-paro sa tiyan ko.
Bumaba muli ang kanyang muka kaya mas natawa ako. He's planning to kiss me again. Kesa lumayo, inihanda ko pa ang sarili sa halik na yon. Akala ko kagaya kanina mabilis lang ang halik. Nagkamali ako dahil gamit ang isang kamay, hinapit niya ako palapit at bahagyang kinagat ang ibaba kong labi. Dahilan para bumukas ang bibig ko. He inserted his tongue and playfully touched mine. Napakapit ako sa braso niya nang mas naging malalim ang halik. Parang tinutunaw niya ang lakas ko, kasabay ng pagdagsa ng mas maraming paru-paro sa tiyan ko. I moaned when I could no longer hold back the fire spreading through my system. Doon ko lamang napagtantong nasa salas nga pala kami at baka pinagtitinginan na kami kaya ako na mismo ang lumayo at itinulak pa ang dibdib niya nang maghabol pa siya sa paglayo ko. Alis na! I laughed to hide my embarrassment. Malilate ka na niyan. Sinalubong kong muli ang mapupungay niyang mga mata at nang makitang mas naging mapungay pa iyon nang umuso siya, ay agad akong napalunok. God, how could a man be as gorgeous as hell?